Mga kasayan, meron sa ating dinala dito na kalabaw, TMX125. Yan siya kasayan, hinila ng lubid. Nilubid siya kasayan. Ibig sabihin, indikasyon to na hindi tumatakbo. Ito siya kasayan, check natin yung ano niya. Tapos dito sa pag on natin, pag on natin sa kanya, wala ring power. Tick tayo. Pagka ganyan kasayan, wala lahat siya. Ang gagawin natin, check muna tayo sa battery. So ayan, naka-ano na rin. Nakalubid na rin yung kanyang ano. Nakatali na rin ang kanyang cover. Check natin kung may karga pa yung kanyang battery. Mukhang luma na rin ang kanyang battery. I-stuck pa yata ito. Ano yun na? Hindi. Napakababang voltahe. 4.6 lang yung kanyang voltahe. Balik sa buksan muna natin to para makita natin kung ano yung ano nito. Kasi ang info lang sa atin dito, nakailang palit na ng stator. Kaya check natin kung battery operated na ba siya. Kasi dito may nakasabit na rito na ano, ginawa ng palawit. Ayan. Palawit ang kanyang CDI. Buksan muna natin itong tangke na katulad dito. Ito na siya ngayon kasi no. Bali, nakaano na siya. Okay, maganda na yung CDI niya kasi nakaliwan na siya. Liwan na yung kanyang CDI. 4-pin CDI. Bago Yung kasayan, bago na yung CDI niya Tapos testing natin yung kanyang kuryente dito sa kabila. Bali 4-pin CDI na yung gamit dito. Uy, carbon. Para makita natin kung meron siyang power. Okay, tutok mo. Ikaw mag-awak dito para ano mo, may kuryente. Meron. Dapat mo nakapit tayo tayo. Siya side, wala siyang kuryente. Bali pupunta dito sa may charger. Pupunta tayo sa may kanyang charger Hanapin natin dito yung red at green. Siya. Red. Tapos tignan mo, Daddy. Pakainin. Tigas. Ito, red at green Yan siya kasayan. Tapos sasama na rin natin tong ano. Sama na natin tong ano, buksan na rin natin tong black, solid black tayo
Itong black ha. Yan, nalis natin yung black. Lagay natin dito. Ayan siya ha. Lagay natin sa black. Tapos ito dito ay magte-test light. Itong green. Tapos ito awakan mo to ha. Magkikik ako dyan ka tumutok. Dikit mo dyan kung magcha-charge siya. Tingnan mo ako magcha-charge. Meron? Wala. Meron? Wala din. Wala. 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 Mahalaga sa akin walang lumalabas na walang lumalabas na supply. Kasi pag battery operated, dapat may lumabas siya na supply diyan. Meron siyang lalabas diyan na supply ng ating DC 12 volts. Kasi pagka DC na yung CDI, kailangan ng 12 volts para mapaandar ang motor. Kahit ano na yung ating battery. Kahit dead na yung ating battery, dapat umandar siya. Kasi ang magpapaandar sa kanya itong regulator rectifier, itong charger. So ngayon masahin kung ayaw niya ngayon, dito tayo kukuha. Uy, talagang ito siya ngayon kasahin, talagang palit-palit na nga siya. Pansinin nyo. Nakaano na nga. Wala na to kasi ito yung pag CDI bali wala na yung na yung black red. Kailangan natin diyan matest ay yung kanyang charging, yung pink yellow. Ito siya. Pink at yellow. Ito yung pink at yellow natin ha. Ito yung i-test natin. Ayan, sunog na siya. I-rekta na lang natin ito, napakanipis ng wire nya. Yan. Pink at yellow ha. Ganito yung gagawin natin kahit magkabaliktaran nya na. Pag magkikik tayo dapat may lalabas yun ng supply. Ito, pakama to. Para malaman natin kung okay yung charging na magpapatakbo sa motor. Meron? Wala. Meron to konti lang, kulay green. Konting-konti yan kasi wala siyang reading. Huwag mong dikit dito, huwag mong didikit sa huwag mong didikit sa body. Meron to, green. Ngayon, ganito naman. Ilalagay natin to sa ground. Dapat pang magkikik tayo, hindi rin siya iilaw Lagay natin sa body ground, dapat hindi to iilaw at hindi rin to iilaw. Check. Dapat hindi siya iilaw May green. Meron to. Nagre-red na. Okay, sa kabila. Sa kabila din, dapat hindi siya iilaw pero umiilaw na
Pagka ganyan kasi may groundings na yung ating stator. Sunog na yung stator natin. Meron. Yun siya pa rin. Ilang volts? 12.7. 12.7. Ang lakas na ng lumalabas na voltahe sa kanya. Dapat pagka tinetest natin hindi siya iilaw. Kasi yung full wave yan eh. Pagka ganyan nagka-reading na siya, may groundings na sa nagkaroon na siya ng ground. Bali ang problema yan, stator. Stator na yung kanyang naging problema. Okay. Siguraduhin pa rin natin yan. Ito naman, lagay mo naman sa battery sa positive, sa plus. Sa plus, check mo kung ilan reading niya. 3.1, 3.2. Tumataas hindi. 3.3, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5. Dapat kasayad ang reading niyan ay 30 hanggang magre-reading siya na hanggang 50 volts. Check tayo lang ng pulser. Goods na pulser. 140 to 170. Kulang kami ng multimeter. Ito na kasi yung multimeter natin ilalagay natin sa 2K ohms. Ayan 2K ohms natin ilalagay Check natin yung pulser. Blue, white at green. Ang kanyang reading ay healthy 144. Ayun siya kasaya na 144 yung kanyang reading. Okay na okay yung pulser natin, pero ang problema natin dito ay ito, yung ating yung ating charging, yung ating stator. Bali stator kasaya ng nito, ang sira ng motor na to. Bali kailangan natin baklasin to para mailabas natin yung stator. Babaklasin lang namin to kasayan. Sample lang ko muna kayo kasaya ng healthy charging ng stator. Ito siya kasaya na. Hindi na natin, off lang yung susi natin Off lang natin to. Off lang yan. Itong hugutin natin yung yellow at pink Yan. Hugutin natin itong dalawa. Tapos yung ginagawa natin doon gagawin din natin. Tusok dito. Hawak. Kick tayo. Kick. Lipat sa kabila. Kick. Kick. Yan, saya na. Kanina meron siyang 12.7 at merong ilaw, pero dapat wala siyang ilaw. Sukin mo to kasi kailangan di siya umilaw. Ngayon dapat maglabas tayo ng voltahe dyan. Yung siya tayo
Ilan? 24.4, 7.1, Ilan? 23.1, Ilan? 23.1, 23.6, 13.7, Ayan siya kasayan. 23.6. Yun yung hinahanap natin na ano, na healthy stator ano. Dito kasayan, kung pagtsatsaga yung video natin, medyo makakakuha talaga kayo ng ano, ng idea. Ngayon kasayan yung motor na yun, aandar pa yun. Hindi ko muna tinanggal yung stator. Meron pa akong ipapakita sa inyo. Ito yung battery kasayan ano. Battery. Bali kasayan, ang gagawin natin doon, lalagyan natin siya ng battery. Aandar ngayon kasayan yung motor natin pag nilagyan natin yung battery kahit sira yung charging ng ating stator. Dito tayo, balik tayo dito. Ito siya kasayan ha. Alisin natin tong battery, lagyan natin to ng battery. Aandar to kasayan kahit may problema yung ating stator. Papalitan mo namin to ng battery para mas marami kayong idea yung makuha kasayan na katulad nito. Ito na kasayan, dahil di siya matanggal, nag-connect na lang ako ng, ano, ng wire ano. Ayaw matanggal yung tornilyoan eh. Kasi luman-luma na yung battery. Ito pa yata yung ano nito, stock. Yung siya kasayan ha. Tapos ayan na, meron ng ano. Okay, meron na siyang 1. Yan na natin. Neutral natin. Tapos dito tayo. Shake tayo rito. Tutok muli. Skik tayo. Tutok mo yun na natin. Siya kasayan ha. Ano muna yung dulo. Yan. Okay. Tutok tayo ha. Sabit mo. Masyado malayo. Napansin nyo yung kasayan. Lumabas yung kuryente. O ngayon, i-ano natin. Ilagay natin. Dito. Tutok. Kanina kasi walang kuryente. Kasi ganun pag battery operated. Ito ang disadvantage ng battery operated. Ano siya kaya na. Ngayon, dito, ito yung ano natin ano, tinanggal natin kanina, kapaliwanag ko sa inyo. Kaya natin pinagsama yung dito yung ano, yung red at ano, yung red, tapos ito yung black. Yan ha. Red, ito yung red, tapos ito yung black nya, tapos ito yung green, yung negative. Yun yung paglalabasan kasi ng ano, ng supply pag nagcha-charge yung ating motor. Yan siya ha. Ito namang red naman na to, at saka itong black, yun naman yung nagre-rekta. Kung halimbawa yung sira yung susian natin, ito yung gagawin natin, pagkaanin lang natin yan, pagdidikitin lang natin yan. Pwede rito, pwede rin sa may, no, sa may hulihan. O, tutok mo muna. Iyano lang natin uli. Kahit hindi natin siya, ano, kahit hindi natin ilagay yan, gagana yung motor natin kahit hindi naka, ano yan, hindi nakasalpak. Siya kasayan. Nagcha-charge, gagana yan kasi itong battery natin ang nagpapakarga, nagbibigay siya ng 12 volts. Pero pag nalobat yung ating battery, wala na, patay na uli. Ngayon titignan natin ngayon habang tumatakbo kung nagkakarga. Ano yung ano natin ha, nakakabit, kaya lalabas yung supply dito sa red.
negative, tapos red. Ayan siya kasayan. Pansinin nyo, wala siyang ano, supply. Punta tayo sa baba. Sa kanina dito. Kahit nakahugot yan kasayan, aandar yan eh. Magbibigay ito ng malakas na reading. Huwag mo nang mamatay, huwag ka mo nang mauubot ng gas para makita yung ano. Ayun siya sa'yo, no? Walang reading. Buo yung pulser natin eh. Tinest natin siya kanina. Buo yung ating pulser. Kaya na buo yung pulser pero walang reading ha. Okay, nawala yung ano niya, ilaw niya, pero pagdating dito wala siyang reading. Kaya sira talaga yung ating ano, yung charging ng ating stator. Ito siya. Kaya natin ginagawa to para kung may putol yung ano, kung may putol yung wire natin, dapat gagana siya ba? Gagana dapat to. Para kung may putol yung wire natin, dito tayo magko-connect diretso sa battery para mag-charge yung battery natin na itong wire na to. Ayan o. Isang negative sa minus. Tapos isang positive sa may plus. Ganun yung pag-test natin kasayan. Ngayon, umaandar siya. Ngayon, ganito yung sabi ng yung sabi nagpagawa sa atin, ano? Yung sinipa daw niya umandar tapos namatay din. Kasi kasayan ang battery natin, pag nalobat na siya, nalobat na yung battery natin, ano? Pag nakapagpahinga yung battery, magkakaroon uli siya ng karga. Magkakaroon siya uli, halimbawa naging 8 volts siya, no? Pagka nakapagpahinga, magiging 10 volts siya. Pero ito kasi kasayan, luma na tong ano natin, lumang-luma na yung battery, kaya nagano tayo. Pero sinusubukan ko pa rin siyang ano, i-charge. Baka sakaling kahit papaano maano pa. Mabuhay pa yung charging. Para yan kasayan, malinaw na malinaw. Ang problema niyan ay stator. Ngayon pa lang tayo magbabaklas kasayan, babaklasin na natin to. Papalitan natin ng ano, ng stator. Ito na kasayan, nabaklas na natin. Ayan na. Kitang-kita ng ebidensya. Ayan. Sunog na sunog, kaya wala nang pagtatanong at siguradong palitin na. Kaya umaandar pa kasi buo pa yung pulser. Yan siya kasaya na bukas na natin itutuloy ito kasaya kasi wala tayong extrang stator. Ito na kasaya, natanggal na natin yung stator. Basic lang naman siya tanggalin kasaya tsaka ikabit. 2 tornilyo rito at 3 tornilyo dito. Yan siya kasaya, ito yung sunog. So ikakabit na natin dito yan para may testing na natin ha. Ikakabit natin na katulad nito. Ito na kasi na ilagay na natin. Oh. Ito yung stator. 2 dilaw ha. Pag gantong dilaw yung nakuha yung stator, kahit pagkabaligtaran dyan, walang magiging problema. Ito hindi natin ilalagay ito ha. Kasi battery operated na to. Yan. Ilalagay lang natin itong 4. Itong black LED hindi na yan kasama. Nahin natin yung pulser. Pulser at pulser ground. Green. Yan. Green, white, tsaka blue, white. Tapos yung pink, tsaka yung yellow, kahit magkabaligtaran dito.
Basta full wave, kahit pagkabaligtaran, walang problema. Basta tuloy natin yung gas. Tutok mga dito. Lagyan natin yung salina. Yan. Tapos dito, hindi mo natin ikakabit to ha. Magte-test muna tayo dyan. Ngayon kasi ito yung chinarge natin. Pansinin nyo. Nagkaroon na siya kahit papano. Kahit pasira na yung battery, kahit papano meron tayong 11 volts. Chok. Chok tayo, chok. Magumandar, baba na ang chok. Sige pa. Ito siya kasayan. Battery natin ay yan, 12 volts ano. 12 volts na yung battery natin. Nabuhay-buhay na siya. Punta na tayo rito. Yung tinetest na natin na dapat may reading. Yung green at saka yung red. Dapat may reading siya kasaya na. Ito na siya ngayon kasaya no. Pansinin nyo. $25 volts, 26 volts. May mataas na yung voltahe niya na. Babalik na natin siya. Kulay-kulay lang naman to. Dito yung pag-test natin kung hindi gumagana yung charging. Red to red. Green to green. Black to black. Kasayan ha. Dapat tumawid dun yung ano natin ha. Dito. Tatawid na dapat dito yung ano natin. Yung wire natin para siguradong walang diferensya yung wire natin. Dapat mag-charge na siya ngayon. Tumawid na rito. Kasi ninyo kasayan. Papunta na siya ng battery. I-convert nyo na sa 12 volts. Yung kitang-kita ba? I-set mo ng kitang-kita yung ano natin. Ating ano. Overcharge. Nag-overcharge tayo, nag-18. Nag-18 volts. Pahin ko yung multimeter, tutukan mo lang. Lagay natin sa 200. Reading 12.7. Baba mo tas revolution. Okay na siya.
kasayan, okay na. Okay na siya, bali gumanda na yung daloy ng ating ng kuryente. Okay, nag-i-stable na siya. Hindi kagaya kanina kasi nagto 20 volts, 18 volts, ibig sabihin overcharge yun eh. Gumagana na yun natin. Bali, ang naging sakit niya, stator kasayan. Gumana na yung mga natin. Pero kung nagto 20 siya, kung nagto 20 volts siya, gano'n, maaaring masira yung mga niya. Kaya wala siyang mga neutral, mga signal light. Ini-next din natin yan kasayan yung mga sira niya. Yun, meron. Baka yung pindutan na. Ay konting gumagana siya. Bali kasayan yun ang sakit ng natin na stator, yung pinakasakit natin. Pero importante yung troubleshoot para hindi kagad tayo magpalit ng pyesa natin. Para pagka yung nag-charge siya, nag-charge yung natin, yung ating battery, nag-charge, nakakargahan, hindi tayo malolobat ng hindi mamamatay yung motor natin. Ang nangyari kasi dito, kaya na nasira o hindi umandar kasi nga naubos na yung karga ng battery. Buo naman yung yung regulator natin. Tapos buo yung pulser din natin, buo din yung pulser. Ang talagang naging sira na yung charging ng ating motor. And yan kasi na working, umiinit na yung ating mga harness. Pag may katanungan kayo kasayan tungkol sa video natin na to kung paano yung troubleshoot o meron kayong di naintindihan, mag-comment lang kayo at sasagutin natin yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.